We worship you. We glorify you, God. We honor your name. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you for your overwhelming love, Lord, na nararanasan po namin ngayon. We just want to adore you. We just want to give you all the praise that you deserve. You are mighty, Lord, to be saved. Mighty to save, mighty to save. Thank you, Lord. Glory, glory, glory to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Glory be to your name. Glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit, who was, who is, and is to come. The everlasting God, the omnipotent, omniscient, omnipresent God, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Oh God, we glorify you, we worship you, we praise you, we adore you, Lord. We give you all the glory that you deserve. And we thank you, God, for today. Words will never be enough to express our gratitude and heartfelt love to you. Thank you, Lord, for giving us this privilege and opportunity to once again breathe and live, Lord, and to love you, God. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we are alive, that we have the strength to move on, to carry on, and to lift up our hands as a sign of surrender. Today, God, we give you everything. We give you all our worries, our burdens. We come before you, God. We come before you, laying down, Lord, every burden at the feet of the cross. Laying down all our worries, our hurts, our pains in the past, Lord. Even, Lord, our weariness, all our emotions, God. We lay down everything at the foot of the cross. And today, God, today, we just want, Lord, your presence to manifest in our lives. Reach out, Lord, these people who are sick, these people who are depressed. Lord, may you touch their body, their soul, and their spirit, oh God. That the light of your glory surround them, Lord. That your Shekinah glory shine forth upon our lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Today, God, alam namin meron kang magandang gagawin. Alam po namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan ngayong araw po na ito. Napakaganda po ng plano mo sa bawat isa. At mananatili po kami, Lord, sa iyong presensya. Hindi na po kami lalayo. Hindi na po kami aalis, Panginoon. We were once the prodigal son, pero natagpuan mo na po kami. Nakita mo na po kami. And we will not wander anymore. Hindi na po kami lalayo sa iyo. Hindi na po kami aalis dito sa presensya mo, O God. Salamat, Lord. Salamat, salamat, salamat sa lahat ng mga bagay na gagawin mo ngayong araw po na ito. Hawakan mo ang bawat isa, ang aming mga puso. Hawakan mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao. From the crown of our head to the sole of our feet, Lord. In the name of Jesus. Protect us from all harms, from all the works and plans of the enemy. Lord, I declare that we are covered by the blood of Jesus and that no weapon formed against us shall prosper in Jesus' name. In Jesus' name.
Pagpalain mo po ang lahat ng mga nag-aaral, nagtatrabaho, mga OFWs, O God, naghahanap buhay, nagnenegosyo. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Tagalin mo lahat ng takot. Tagalin mo lahat ng pag-aalala. Let every other noise, Panginoon, be fade in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mawala ang lahat ng ito, Panginoon. Pawiin mo lahat ng kalungkutan, pawiin mo lahat ng kapaguran, Panginoon, in Jesus' name. Wala po kaming ibang wini-welcome sa buhay po namin, kundi ang presensya mo, Panginoon, at ang kapayapaan, ang kagalakan mo, Panginoon. Lahat po ng mga salita na hindi mula sa iyo ay patahimikin mo. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway, Satan, you are the father of lies and deception. But you have no right, you have no claim over the people of God. Dahil kami po ay pagmamay-ari mo, Panginoon. We are yours and you are mine. Maraming salamat, dakilang Diyos. Thank you, God, for taking care of all our needs. Thank you, Lord. Naging mabuti at tapat kang Diyos sa amin. Kaya ito po ang nais namin, Lord. Allow us to be faithful to you. In Jesus' name. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang aming buong pamilya. Ako po na magbabahagi ng iyong salita. Panginoon, give me the right words, Lord, na kailangan ng mga tao pong ito. Oh God. Salamat po. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers. Hindi aksidente kung ba't nanonood sila ngayon dito. Meron kang plano at gustong sabihin sa kanila. So I bless you. I bless you, all the first-timers, and to all the avid viewers of our devotion program every day. Kahit nasaan ka mang dako, nasaang lugar ka man ngayon, inalaw ng Lord na makita mo to, just stay there and allow God to move in your life. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Amen and Amen. Welcome po sa ating pong morning devotion. Nararamdaman po ba natin ang malakas na pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Amen. Praise God. And we believe, meron pa, no? There's more. Amen. There's more to come. More of His grace, more of His power, more of His anointing. And as people of God, yes, we want more of Jesus, more of Him. More of His glory. Amen. More. Para tayong hindi tayo, kontento tayo sa lahat sa mundong ito, pero hindi tayo kontento doon sa presence ng Lord. Parang you want more of His presence, Lord. Please, punuin mo mo pa ako lalo. Gusto pa kita makilala. Kasi po, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nakita natin yung mga sarili natin, na Lord, ang dami ko pang gustong malaman. Ang dami pa palang kulang sa akin, di ba? Yung kung akala natin na matalino na tayo, na marami na tayong alam sa Panginoon, nagkakamali ka. Kasi the more na lumalapit ka sa Panginoon, ng totoo, the more na nakita mo yung sarili mo na mangmang, the more na nakita mo yung sarili mo na, Lord, grabe, napaka-infinite talaga ng wisdom mo. Napaka-infinite talaga ng kakayanan mo, Panginoon. So, parang nanleleet tayo, di ba? Nanleleet tayo. Kasi kung ikaw, na yung akala mo, the more na lumalapit ka sa Panginoon, na hindi, nagiging matalino na ako, nagiging na ako, alam mo yon, parang kaya mo nang gawin lahat, hindi talaga. Diba? Mali yung mindset na matalino na ako, alam ko na yan, alam ko na to, hindi. Kasi araw-araw may tinuturo sa atin ng Panginoon. So the more na lumalapit tayo sa Panginoon, yes, the more na mauuhaw ka sa presensya niya, the more na talaga magugutom ka, Lord, diba? I hunger and thirst, Lord, for your presence, for your word. Yan. So, dapat ganyan lagi yung mindset po natin. Para hindi tayo makukontento na, ay, okay na ako sa ganito. Okay na ako sa ganito. No? Every day, may kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Praise God. So, ngayon po, dadako na tayo sa ating pong devotion. Exodus chapter 31 na tayo, no? Last 10 chapters. At makakagraduate na tayo sa Book of Exodus. Praise God. Hello, Tata Eng.
Cute ng name mo. God bless you po. Tata. Exodus chapter 31. Hello, Yef. Meron kaming pattern na sinusunod every day sa pagde-devotion. So, 1 chapter a day. Yeah. At ngayon pa ay nasa Exodus chapter 31 na po tayo, mga kapatid. Yeah. So, may question para sa lahat ng mga nandito ngayon. You may use the live comment po para makapag-share po kayo. Do you believe the gifts and talents you have right now can actually be used for God's purpose? Naniniwala ka ba na yung mga talento, mga regalo, mga skills na binigay sa'yo ng Lord ay pwedeng gamitin niya ng Panginoon for His purpose? Do you believe that? Amen. Praise God. Amen. Ibig sabihin all of us, kasi wala pong isang tao na walang talento, walang kakayanan, di ba? Lahat ng tao merong binigay ang Lord sa ating lahat. So, ibig sabihin, lahat ng tao pala ay kayang gamitin ng Panginoon. For what? For His purpose. Amen. For His purpose. So, ngayon, I would like to ask you, if there is one talent, if there is one gift, if there is one skill that you have right now, ano yon na gusto mong ipagamit sa Panginoon? What it is? Okay, ano yung gusto mong ipagamit sa Lord? Like yung boses mo ba? Yung service mo ba? Yung singing, your voice, sa pag-worship lead, yung boses, okay. Same with me, my voice. No? Parang, Lord, let my voice be used for your glory. Buong ako, singing and dance, praise God. Singing, praise the Lord. Sige, ano pa? Dance. Praise God. Voice and time. Amen. Praise God. Myself. Amen. Dancing. Yan. So marami. Service, being an usher, to lead the minister, tambourine, amen. Sa mga may negosyo, sa mga may trabaho, ano yung pwede nating maitulong kaya sa palagay nyo? Like, what is this na pwede nating magamit sa Lord? Sing and dance? Sabi ni Boy, kapatid, sa Japan ka naman punta next time. Praise God! Amen. Claiming by faith. Hi, Boy. Nasa ano ka ba? Nasa Japan ka rin. Boses, panahon, dancing, and bless others. Amen. Advices. Sharing His word. Yes. No? So, pwede nating magamit. Okay. Ko pala yan. Planning ako na magpunta din dyan. Kasi nandyan yung kapatid ko, di ba? Ang pagaling na may sakit sa likod kasi siya chairperson. Wow! God bless you, Ate Charis. Praise God. Maganda yan, no? Sabi ni Ate Feli, giver. Yes. No? So, pwede natin gamitin yung resources natin as our service to God. No? Yung pag-share natin ng ating mga resources, like yung finances, yan. Wait ko. Sige, lesser. Tapos yung iba, di ba, meron ako sa church na kilala, ang ministry naman niya, pagpapakain. No? Pagpapakain. So yung ministry niya. So nagluluto siya, kasi meron silang tindahan, karinderya. Malaking karinderya siya. So yun. Sabi ni Tita Cynthia, magpakain ng mga stray dogs and cats. Yes. Diba? Sharing. I'll be there. Kapatid na Lester. Praise God. So, maraming pwedeng gamitin ng Panginoon sa atin. Diba? Maraming binigay sa atin ng Panginoon na pwedeng magamit for God's purpose. At yan yung pag-aaralan natin ngayon sa Exodus chapter 31. So our title is entitled, Gifted with Purpose, Called to Build for God. You are gifted with a purpose. Yan, sabi ni Sopin. Editing po. Gusto ko magamit. Amen. Siyempre, kailangan natin sa panahon natin yan. Tama. Diba? Ngayon, lalo ngayon, nasa digital era. Diba? So, pwede kayo magpagamit. Kung kayo ay magaling sa mga technical, social media, yes.
So, ipagamit natin. Ipagamit natin. God bless you, Sophine. To have good advice to the people who are in need of seeking the truth about God. Amen, chill. Chill mind. Amen. Good morning, Kester! And happy wedding day sa inyo. God bless you po. The title of our devotion for today ay Gifted with Purpose. Tas tutuldo. Colon, gifted with purpose, colon, called to build for God. Tayo lahat ay tinawag para buuin yung kingdom ni Lord. So, ibig sabihin, we are a kingdom builder. Lagay mo nga dyan, I am a kingdom builder. I am a kingdom builder. Yan. So, tayong lahat, mga kapatid, no? We are called to build for God. We are called to build for God. Ilang years na nagsishare si Papa ko, pero hindi ko pa siya napag-edit once. Yeah, we are, amen, kingdom builder. Naalala ko tuloy yung naalala ko yung first anniversary ng church na hinahawakan ko. Ang title ang theme na binigay sa akin ni Lord doon ay, Building God's Kingdom. That's the first theme ng anniversary na hinahawakan ko before. Building God's Kingdom. So, tayong lahat ay mga kingdom builder. No? Kaya ka binigyan ng Lord ng ganyang skill, ng ganyang talento, ng ganyang kakayanan para gamitin sa Kanya. Amen? That talent, that skill, that gift that you have is meant to be used for God's greater glory. Hindi ka para sa mundo lang. Para ka sa kaharian ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Na hindi lamang mundo ang makinabang sa mga bagay na meron ka ngayon, ipagamit mo rin sa Diyos na buhay. Ipagamit mo kung ano ang meron ka. Kanino ba nagmula ang lahat ng iyan? Hindi po ba sa Panginoon? Kanino mo dapat ipagamit yan? Hindi po ba dapat para sa Kanya rin? Many people think ang mga ginagamit lang ng Lord ay mga pastor, mga preacher, mga worship leaders. But you know what? Today, we will understand na may mga inanoint din ng Lord dito sa Exodus chapter 31. Alam niyo kung sino-sino yung mga inanoint ng Lord dito? Sa Exodus chapter 31, mga builders. Alam niyo yun, meron ba itong mga nasa construction? Mga artists, mga craftsmen, mga skilled workers. May mga skilled workers ba dito? Wow! Amen! Kaya kang gamitin ng Lord. If you are a construction worker, if you are a skilled worker, if you are a builder, artist, or craftsman, kaya kang gamitin ng Panginoon. Kaya kang gamitin ng Lord yung buhay mo. Hindi lamang po mga pastor, mga preacher, mga minister sa loob ng church ang kaya niyang gamitin, but all of us. Lahat tayo. And believe me that your talent is not random. Hindi nagkamali ang Diyos na pinagkatiwalaan Kanya ng ganyang talento, ng ganyang kakayanan. Amen? You are gifted because God has a purpose in you. Amen? And that talent, it can be part of God's purpose. That talent that you have. Amen? So dito sa Exodus chapter 31 ay inintroduce si Bezalel at si Oholiab. Sino naman sila? Sino tong si Bezalel at si Oholiab? Oholiab ang spelling. Bezalel, Oholiab. So they are these men filled with skill. Pinuno sila ng skill ng Lord, even wisdom and creativity to build the tabernacle. Di ba napag-usapan natin yung tabernacle? Yung pinapagawa sa kanila ng Lord, yung design, yung measurement, yung mga materials na gagamitin. At sobrang detalyado nito lahat. At syempre, kung merong plano, hindi siya pwedeng manatiling plano lang. Kailangan merong gagawa, may mag-execute. And this time, inintroduce sa Exodus chapter 31, sino ang gagawa ng tabernakulo?
At dito pinangalanan si Bezalel at si Oholiab. So they are these men who are skilled. Filled sila ng skill, wisdom, and creativity. And this is the first time in the scripture, where someone is specifically described as being filled with the Spirit of God for creative work. Kasi maraming mga filled ng Spirit ng Lord. Pero dito, first time in Scripture, na specifically describe si Bezalel at Oholiab na filled with the Spirit of God for creative work. Creative work. Naalala ko, Ate Jen, nandiyan ka pa, Ate Jen? Noong nakaraan, kasi pag nagsisend sa akin si Ate Jen ng mga pictures, ang ganda ng mga pictures, yung kung paano niya inaalagaan yung mga patients, kung paano siya nagde-design, kapag may mga handaan, kapag may mga celebrations, ganyan. Sabi ko, ang galing, kasi may mga tao pala talaga na very artistic, no? Na hindi sila parang putyo-putyo gumawa. Hindi sila yung parang, ay, ano na lang yan, parang hayaan na lang parang okay na yan, ganyan-ganito lang. Parang okay ka na, parang so-so lang, ganyan. So may mga tao pala na talagang very excellent sila magtrabaho. At kapag nagtatrabaho sila, gusto nila the best yung nabibigay nila. So dito, filled with the Spirit of God for creative work. Brothers and sisters, binigyan tayo ng Panginoon ng isipan para gamitin. And for us to be creative. And you know what, guys? Unlimited ang pwedeng maisip ng isipan pong ito. Ang dami mong pwedeng gawin. Di ba po, napakalawak po ng pwede nating gawin. At sabi nga po nila, di ba, libre ang mangarap. Libre ang mangarap. So, ang daming pinapasok sa'yo na kaisipan ng Panginoon, and sometimes, nasasayang. Di ba? Bakit kasi hindi tayo kumikilos at hindi tayo nagpapagamit sa Kanya? So again, in this Exodus chapter 31, pinuno si Bezalel at si Oholiab ng Spirit of God for creative work. Gusto niyo bang punuin din tayo ng Lord ng Spirit of God for creative work? Yung may mga bagay kang maiisip na, wow. Kaya natutuwa ako sa pag may mga nagsasuggest sa akin. Yan sila Ate Fel. Diba? May mga nagsasuggest sa akin na, Pas, what if gawin natin to? What if ganito? Suggestion. Which is, sabi ko, maganda po ate. Diba? Kasi binibigyan tayo ng Lord ng kakayanan. Binibigyan tayo ng Lord ng isipan, ng creativity. At sa natin gagamitin, of course, sa ubasan ng Panginoon. Sa vineyard ng Lord. To advance the kingdom of God. Diba po? Kasi nga kingdom builder tayo. So gagamitin natin ng lahat ng meron tayo to build the kingdom of God. For the massive evangelization sa mundong ito. To advance the kingdom of God. So yun yung gusto natin, mga kapatid. So your creativity, your skill, and your abilities can also glorify God. Sino na po dito ang gustong magpagamit sa Panginoon? Can I see those hands? Gusto niyo na bang magpagamit sa Lord? Lord, gamitin mo na po ako. Yung kakaunting meron ako, Lord, gamitin mo na. Diba? Lord, use me for your glory. Use me, Lord. Alam nyo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong to. Minsan lang tayo para lang tayo mga manlalakbay na dumadaan lang. Mabubuhay ka, mamamatay ka. And that's the reality. Lahat tayo mamamatay tayo. Lahat tayo mawawala sa mundong ito. Saglit lang tayo. Kaya nga, paulit-ulit ako, huwag niyong sayangin, huwag nating sayangin ang ating pong mga buhay. Magpagamit na tayo sa Panginoon.
Ibigay mo na ng todo-todo ang buhay mo sa Diyos kasi wala nang balikan to. Wala nang rewind ang buhay. Hindi ka na ulit magiging bata. Hindi ka na ulit magiging malakas. Kasi habang nabubuhay tayo, tatanda tayo. May mga bagay ka na nagagawa mo dati, hindi mo na kayang gawin ngayon. Kaya hanggat may lakas ka, hanggat may buhay ka, hanggat may kakayanan ka, ibigay mo na sa lahat. Ibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Ibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Kasi hindi na mauulit yan. Hindi mo na mababalikan yan. Your creativity, your skill, your ability, ipagamit mo sa Panginoon. Pagamit mo sa Panginoon. Kino-convict ba tayo ni Lord ngayon? Is God convicting us to serve Him and to give your all to Him? Tama. Are you available? Sabi ni Ate Edith, Lord, I am available to you. Naalala ko lang si Isaiah. Sabi niya dito. Napag-aralan na natin ito si Isaiah. Basahin natin yung Isaiah sa chapter 6. Sabi dito. Sabi ng Lord, then I heard, sabi ni Isaiah pala, verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, God bless you po, Ate Joy. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Whom shall I send? Sino may ipapadala ko? And who will go for us? Alam niyo sabi ni Isaiah, and I said, here I am. Lord, nandito ako. Here I am. Send me. Here I am. Send me. Sabi ni Isaiah, Lord, nandito ako. Kasi nagtatanong ang Lord whom shall I send? Sino ipapadala ko and who will go for us? At nagpapakita ito ng willingness. Pagvo-volunteer ni Isaiah na, Lord, nandito ako, gamitin mo po ako. Nandito po ako, Lord. Sino dito kayang magsabi niyan ngayong araw na ito na, Lord, nandito ako, gamitin mo po ako. Here I am, send me. Here I am, Lord, send me. Wala pong sayang na paglilingkod. Walang sayang. Kahit ano sabihin sa inyo ng mga tao, kung ginawa mo yan para sa Panginoon, hindi ka nawalan. Hindi mo ginawa sa kanila yan Yung pagiging mabait mo sa iba, yung pagtulong mo sa iba, yung pagbibigay mo ng buhay mo, ng resources mo, ng oras at attention mo sa iba, hindi yan kawalan. Hindi yan sayang. Kasi ginagawa mo yan para sa Panginoon. At ang Diyos, tama, ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. At ang katotohanan, yung binigay mo, kayang higitan ng Lord because we cannot outgive God. Napakayaman po ng Lord. We cannot outgive God. Yung mga bagay na binibigay natin sa Panginoon, sa palagay mo, malaki na yan? Yung buhay na ito na binigay mo sa Lord, malaki na yan? Sa totoo lang, napakaliit ng buhay na to. Kahit bigay mo ka lahat sa Panginoon, di pa rin sasapat Pero sabi doon sa isang kanta ni Pastor Joey, with this
parang yung maliit na meron ako, gusto ko pa rin ipagamit sa'yo, Lord. With this so little, Lord, that I have, with this so little, Lord, itong konting kakayanan na to, itong konting munting buhay na ito, Lord, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako, Panginoon. Amen. So, nag-focus dito sa Exodus chapter 31. Amen. Kay Bezalel at Oholiab, so they were being chosen and empowered by the Lord. Pinakita rin dito ang importance ng Sabbath day at yung pagbibigay ng Lord kay Moses ng mga stone tablets. So sa Exodus chapter 31 verse 3, sabi doon, Exodus chapter 31 verse 3, I have filled him with the Spirit of God, Spirit of wisdom, and with understanding, with knowledge, and with all kind of skills. Lord, please enlighten me. I'm sure in stress and light. God bless you, Tata. I pray na kumilos ang Lord sa buhay mo ngayon. You will live and not die to proclaim the wonderful works of the Lord. At kung sino man dito ang nanonood na wala ng pag-asa, kung sino man dito ang nanonood na halos talagang pagsakluban na kayo ng langit at lupa, tandaan niyo po na may magagawa at kayang gawin ng Panginoon. Exodus chapter 31 verse 3 po, Ate Ana Lu. 31 verse 3. Alam niyo yung pinapakita nito? Spirituality is not limited to preaching. Spirituality is not limited to preaching. God can move through creativity, excellence, leadership, and craftsmanship. Pwede kang gamitin ng Lord yung pagiging creative mo. Lalo na yung mga kabataan ngayon dito. Diba? Napaka-creative ng mga kabataan. Napakagaling sa technology. Pati di ka magpagamit sa Panginoon. Kung magaling kang mag-edit, di ba? Mag-message ka sa akin. Kuya Har, ako gusto ko mag-edit, gusto ko maging volunteer sa Heart to Heart. Gusto ko mag-post ng mga quotes araw-araw, di ba? Pagkamit mo sa Lord, kung magaling ka mag-Canva, kung magaling ka, sabihin mo lang. Kung anong meron tayo, ipagamit natin. We need volunteers. We need volunteers here in our community. God can move through excellence. Sa paglilingkod, mga kapatid, kailangan may excellence. Hindi basta-basta lang. Hindi pwedeng-pwede na. Dapat pwedeng-pwede na. Excellence. Amen. Galingan po natin para sa Lord. Wow! Legit! Bezalel Creative Lab. Nice. What are the ads na I feel stuck sa ginagawa kong website? And guess what's my website name? Wow! Alam mo, ang galing ng Lord because sila yung pinag-aaralan natin ngayon. Si Bezalel at si Oholiab. So, God bless you. Hindi aksidente kung ba't nanonood ka ngayon dito, Catherine. Pagpatuloy mo yan. Pagpatuloy mo yan. God can move through excellence. Amen. God can move through leadership. And even craftsmanship. Sa leadership din, mga kapatid, no? Kayang kumilos ng Lord. Kapag ikaw ay tinawag ng Lord para mag-lead, just like what we are doing here, diba? Sa community natin. When God spoke to my heart and lead this community, of course, kailangan ko ng word of God. Kailangan ko talaga ng salita ng Diyos. Kaya nung nabasa ko yung sa Joshua chapter 1 verse 6. Ay talagang sumunod talaga ako sa Lord. Nung sinabi niya sa akin through this verse na be strong and courageous. Sabi ng Lord kay Joshua, no? Be strong and courageous because he is tasked with leading the Israelites.
leading the Israelites to inherit the land promised to their ancestors. And this is the same verse that God has given to me, itong Joshua chapter 1 verse 6, na sinabi sa ng Lord na be strong and courageous. Be strong and courageous because you will lead this land to their promised land. You will lead these people to their promised land. And that's what we are doing here. No? At dito ako nakatingin ngayon. Sabi ko, okay Lord, I'll do it with the best I can. But I know I'm not enough. I know wala akong kakayanan na i-lead itong mga tao na ito. Parang iisipin mo, sino ba ako? Parang sino ba ako? Makikinig ba sila sa akin? Susunod ba sila sa akin? Di ba sometimes ang dami nating mga doubts na, Lord, ano ba? Parang, talaga bang tinatawag mo ko dito? Susunod ba itong mga tao to sa akin? Knowing the Israelites, matitigas ang ulo ng mga Israelites. Ang daming mga sinasabi, etc. Tapos kung ako si Joshua, parang, Lord, pwede bang iba na lang? Kasi siguro nakita niya yung ginawa ng mga Israelites kay Moses, di ba? Nag-provide na si Lord, ang dami pang mga sinasabi, pabayaan mo na lang kami, sana iniwan mo na lang kami sa Egypt, sana nandun na lang kami, parang ganon. Nakita ni Joshua yon at kung kinumand ni Lord si Joshua na ilid mo itong ano, parang mapapaisip ka, parang, kay Moses na hindi sila sumusunod, sa akin pa kaya? Pero nung sinabi ng Lord ito kay Joshua, be strong and courageous. Maging malakas ka, maging matapang ka. Amen. Do not be afraid or be terrified. Amen. Diba ang ganda po? Kapag may word of God ka na hawak, pinanghahawakan, hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ng tao sa'yo. Mas mangingibabaw sa'yo yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. And along the way, you will see how the Lord will miraculously do something amazing. Talagang kapag sumunod ka lang talaga, hindi po mawawala ng hindi mawawala ng gagamitin ng Lord para samahan ka dyan sa calling na pinapagawa niya sa'yo. And I love this verse kasi bago yung Joshua chapter 1 verse 6, meron Joshua chapter 1 verse 5. Anong sabi dun sa Joshua chapter 1 verse 5? No one, walang sino man, will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Tsaka yung Joshua chapter 1 verse 6. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. In-encourage muna ni Lord si Joshua. Walang sino man ang makakahadlang sa'yo. Kung paano ko sinamahan si Moses, ganun din ang pagsamang gagawin ko sa'yo. Amen. Wow, Ate Fel, be strong and courageous, no? 3 beses inulit yan dito sa Joshua chapter 1 Be strong and courageous. Sa po yun? Joshua chapter 1 verse 5 and 6. I will never leave you and I will never forsake you. Kaya yun, even sa leadership, alam niyo mga kapatid, kahit sa leadership, ay mapaparangalan natin ng Lord. Ako, salamat sa Panginoon. I know I'm not enough. I know marami ako mga pagkukulang. Pero sabi ko na lang sa Lord, with the best I can, I'll do it for your glory. And diba, nakita niyo naman yung ginagawa ng Lord sa community. Kita niyo yung ginagawa ng Lord. It's amazing how people are turning back, are coming back to Jesus, turning back from their wicked ways, and now they know Jesus. They know Jesus in their lives. Maraming mga dinala si Lord dito na backsliders, wala ng faith, diba? Pero
Yeah, the hands of God is here. Yun, even in leadership. So, let's be faithful to God. Ipagamit natin. Okay, ipagamit natin sa Lord. Yung konting meron tayo. And even craftsmanship. Ate Jen, nandiyan ka ba, Ate Jen? Yung nga sabi ko sa craftsmanship, may mga tao talaga na very artistic. May mga tao talaga na magagaling sa mga pagde-design, magaling sa mga, ano mo yun, mga pagkukumpuni, pagkukotkot, ganyan. Magaling sila sa mga ganung mga bagay. Ako sa totoo lang, wala akong ganung skill, wala akong ganung kakayanan. So, kung kayo ay merong mga ganung kakayanan, ipagamit nyo sa Panginoon. Ipagamit nyo sa Lord. If you have that skill na you are very creative, di ba? Ayun, nakwento ko kanina sa kanila, Ate Jen, nung nagkausap tayo kahapon. Yung pag merong mga handaan dyan, di ba? Yung iba ang isip, naku sayang, di ba, ganito, ganyan. Naku, ba't ka pa nag-e-effort sa ganyan? Pero, kasi kinoconvict ka ni Lord na gawin mo to. And yes, that is part of your service to God. At kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, we make sure that it is the best. It is excellent. Karapat dapat ang Panginoon sa pinakamainam, di ba? Kahit sa trabaho mo, kahit sa pag-aaral mo, that is part of your service to God. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi lamang po sa loob ng church. May mga tao ang galing-galing sa loob ng simbahan, pero grabe naman ang buhay sa labas. Diba? Hindi mo makitaan ng pagkakristyano. Hindi ko naman sinasabing lahat. No, hindi ko naman sinasabing lahat. May kilala ako na grabe sa church, diba? Taas kamay. Tapos may nakakita daw sa kanya sa Mercury Drugstore. Inaaway yung cashier. Inaaway yung cashier. Alam niyo, ang pagkakristyano, hindi nakikita yan sa loob ng church. Kasi sa loob ng church, lahat tayo mabait. Tama? Sa loob ng church, lahat tayo mapagmahal, mapagbigay. Pero ang sukatan, sino ka pag nasa labas ka na ng church? They only have limited time in this world para mabaon na sa Panginoon. Thank you, Ate Jen. It's a gift talaga. Diba? It's a gift. Yung ganyan na talagang naglalaan ka ng sakripisyo, ng oras na pwede mo naman hindi gawin, pero ginagawa mo pa rin. Amen? Kaya tayo dito, tayo yung mga Kristiyano, hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa labas. Nakikita po sa ating mga buhay, amen, kung sinong pinaglilingkuran po natin. Amen po ba, mga kapatid? May nakakakita man po o wala. So yan ha, yung creativity, yung excellence, yung leadership, yung craftsmanship, pwedeng kumilos ang Lord dyan. Diba? Pwedeng kumilos ang Lord dyan. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord dahil sabi ko nga sa inyo, sa simpleng meron ako, pinagkatiwalaan ako ng Lord ng ganitong community. International community. Praise God, di ba? International community. Buong mundo nakakakita, buong mundo nakakapanood. Sabi ko, Lord, ito lang naman ako, Panginoon. Kapag nakita ka ni Lord na tapat ka sa maliliit na pinagkatiwala sa'yo, pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaki. Amen. Kasi po, yung paglilingkod ko ng 4 na taon sa loob ng church, sabihin ko sa inyo, marami akong mga pagkukulang. Marami pang bagay na hindi ko pa nagawa. But with the best I can, Lord, sabi ko, dun sa 4 na taon na yun, wala akong pagsisisi. Kasi, alam mo, Lord, na kahit marami akong pagkukulang, marami pa akong hindi nagagawa, but still, I give my best, Lord, to serve in that 4 years sa loob ng church. And now, na dinala ko ng Lord dito sa digital space, nabaon ko lahat ng iyon. Past, we can start for you naman, you jam, evolve, your positive.
Wow, God bless you, honey. Actually, meron tayong online youth fellowship. Sa lahat ng mga kabataan na nandito, mag-join kayo. Okay? Sige, honey. Thank you so much. We need more volunteers here in our community. So kung ikaw ay dating intercessor, ikaw ay dating worship leader, ikaw ay dating youth leader o life group leader, mag-message ka sa akin. Ibalik natin yung fire. Ibabalik ng Lord yung fire na yan. Gamitin mo ulit. Gamitin mo ulit. Amen. Hindi ibig sabihin na nagsara ang isang pintuan sa'yo, sarado na lahat ng pintuan. Malay nyo, ito pala kayo gagamitin ng Lord sa digital space din, kagaya ng ginagawa sa akin ng Panginoon. Dito rin pala kayo talagang fully mayu-utilize ng Panginoon. Kahit nasaan ka, kahit na anong platform ang meron ka, kaya kang gamitin ng Diyos. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Hindi ito online lang. Hindi online lang. Hindi ito TikTok lang. Hindi ito, parang, ay, mawawala din yan. Okay? Nandito tayo eh. Tayo ginagamit ng Lord ngayon. So let's give our best to God. Kahit saang platform at kahit saang lugar. Amen. Yeah, God bless you, honey. At nawa marami pa tayong ma-impluensyahan. Yes, bumalik tayo sa Lord. Okay, bumalik tayo sa Panginoon. Go back to Jesus. Amen. Hello, Pao. Yes po. Sobrang busog kagabi. Amen. No turning back. So, 3 points. Grabe, ngayon pa lang tayo magti-3 points. Yung introduction natin, punong-puno na tayo. A lot of courage and determination. Yeah, 3 points. Naiiwan natin sa bawat isa sa atin. Point number 1. Okay, point number 1. God gives gifts for a purpose. God gives gifts for a purpose. Salamat. Hello po sa lahat ng mga new joiners. Pwede ba tayo mag-post ulit? Mag-repost, mag-share? Come on. Tap your screen. God gives gifts for a purpose. Amen. Praise God. Thank you for sharing and reposting. God gives gifts for a purpose. God gives gifts for a purpose. Sa Exodus chapter 31, verses 2 and 3. Exodus 31, 2 and 3. Sabi dito, I have chosen Bezalel, and I have filled him with the Spirit of God. Tapos sa 1 Peter chapter 4 verse 10, tingnan niyo sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi doon, each of you, tayong lahat, bawat isa sa atin, should use whatever gift you have received to serve others. So malinaw dito na yung mga gifts na meron tayo, na natanggap natin, ay gamitin natin para saan? Sabi dito, to serve others. So, hindi lang ito para sa atin. Hindi para sa sariling kapakinabangan lamang yung mga gift na meron tayo, pero gamitin natin para mapaglingkuran din po ang ibang tao. We have different gifts. Amen. Iba-iba tayo na binigay ng ating pong Panginoon. So, dito po, hindi po random na napili ng Lord si Bezalel. So, God intentionally gave him gifts for a divine assignment.
Kapag tayo pala ay binigyan ng Lord ng assignment, siya rin ang magbibigay sa atin ng mga gifts na kailangan po natin. Sa lahat ng mga taong nagsimula nung una pa lang dito sa community na ito, madalas kong sinasabi na bago ako sa ganitong paglilingkod. Kasi po, for the past 10 years, ako ay naglilingkod sa loob ng church. And this is the very first time I transitioned na maglingkod sa church at maglingkod dito sa digital space. So, sabi ko lagi, di ba, itong lahat ng ginagawa ko ngayon ay bago. Pero totoo yun. Kapag binigyan ka ng divine assignment ng Lord, siya rin ang magbibigay sa'yo ng tamang gifts. Siya rin yung magbibigay sa'yo ng mga taong makakatuwang mo. Amen? Kapag may divine assignment sa iyong ipapagawa ang Panginoon, siya ang bahala. Kasi siya yung tumawag, siya ang magbaback up sa iyo, siya ang susuporta sa iyo, siya ang magpapadala ng mga tamang tao sa iyo. Gawain ng Panginoon to eh. Hindi aksidente, mga kapatid, yung mga abilities na binigay sa atin ng Lord. Whether you are gifted in speaking, editing, social media, music, leadership, business, creativity, or encouragement, lahat ng ito ay kayang gamitin ng Diyos for His glory. Hindi para sa iyo. Amen? Hindi para sa atin kung ano tayo ngayon. Hindi ito magagamit para sa atin lamang. What is the tagline of our community? All for the love of God, all for the glory of God. Ano mang bagay ang meron ka, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil mahal mo ang Diyos, gamitin mo lahat. Music, leadership, business, creativity, encouragement. Do it all for the glory of God. So stop comparing your gift to someone else's calling. No? Wala. Mga kapatid, huwag tayong magkumpara. Huwag natin ikumpara kung anong ginagawa ng Lord sa akin, sa inyo, kasi iba-iba po tayo. Ako po, I am very genuine kapag nag-share po ako sa inyo. My life is an open book. I'm very excited every time na may nag-share ako sa inyo na ito na yung ginagawa ng Lord sa community na ito, sa aking buhay. So, wag tayong, buti pa siya, buti pa si Kuya Har, buti pa si Pastor, buti pa siya, ganito, ganyan. Yan. May tamang panahon na timeline ng Lord. And hindi nyo alam kung paano mangungusap ang Lord sa aking buhay, at hindi ko rin kayang i-judge kung paano nangungusap ang Lord sa inyong buhay. At hindi po ako magkukumpara. Sabi ko nga po sa inyo, kung merong mag-rise up dito na mag-share din ng gospel, na magkakaroon din ng ganitong influence, na mag-handle ng community, I'll be very happy. And I will support you. Hindi ko po kayo pagmamay-ari. No, pagmamay-ari tayong lahat ng Diyos. And if God is calling you to build your own community, do it. Amen. Stop comparing your gift to someone else's calling. Iba-iba tayo ng pagkatawag. Iba-iba tayo ng direksyon ng Panginoon. Pero sa dulo, makikita-kita rin tayo sa finish line. Makikita-kita rin tayo sa langit. At yun yung mas mahalaga. Hindi po ba? Mas mahalaga na doon tayo magkita-kita sa langit. Tama. Di ba? Binigyan tayo ng Lord sa Romans chapter 12 verse 6 na we have different gifts according to the grace given to each of us. Not everyone is called to the same assignment. Hindi lahat magiging kagaya ko na nagpipreach ng Word of God. Hindi lahat ay magpapastor. Hindi lahat ay magiging teacher. Pero gamitin mo kung anong meron ka. Amen? Ang tanong po ay hindi, meron ba akong gift na binigay si Lord? Kasi meron talaga. Ang tanong, am I using my gift for God?
Hindi na question kung may gift ka kasi meron. Ang tanong, nagagamit mo ba yung gift na yan para kay Lord? Nagagamit mo ba para sa kaluwalhatian niya? Stop comparing. Huwag tayong mainggit kapag nakakita tayo na grabe pa siya, ang dami ng bla 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 bla. Alam mo yun? May tamang oras at panahon din sa'yo ang Lord eh. Jealousy, envy, mga ganyang mga bagay. Nasusubok po tayo dyan eh. Nalalaman yung tunay na lagay ng ating pong puso. Kapag nakakita ka ng isang tao na umaasenso sa buhay, sige ganito na lang, sa lahat ng mga OFWs, di ba? Kapag sinasabi ng mga tao, oy, OFW yan sa ibang bansa, mayaman na yan, etc. Di ba? Ay, marami ng ipon yan. Hindi nila alam yung struggle ng mga OFWs. Hindi nila alam yung pinagdadaanan ng mga tao na ito. So, ulitin ko yun. Stop comparing your gift to someone else's calling. Okay? Hindi tayong lahat ay tinawag sa magkakaparehong mga assignment. Kapag nasa ibang bansa ka, uso yung pagalingan. Kahit siguro, kahit nasa ang lugar ka naman, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa office ka, nasa isang kumpanya ka, kahit nga nasa loob ka ng church. Diba? Pagalingan, pataasan, hilahan pababa. In Jesus' name, hindi ito kalooban ng Panginoon. Tapos kapag sisiraan mo pa yung isa para tumaas ka, para makapanlamang ka, huwag po natin gawin to. Diba? Huwag natin gawin to. Hindi tayo to, mga kapatid. Kaya tayo tinuturuan ng Lord para ma-realize natin yung mga bagay na to. Hayaan nyo lang sila kung ano gusto nilang sabihin sa'yo. Pero kilala mo at alam mo kung ano talaga ang tunay na laman ng puso mo. At hindi mahalaga kung anong sasabihin nila. Basta ipagamit mo kung anong meron ka. Your gift becomes powerful when surrendered to God's purpose. Your gift becomes powerful when surrendered to God's purpose. Alam nyo ba na hindi lahat magiging masaya sa mga accomplishments mo sa buhay? Alam mo ba na hindi lahat ay magsa-celebrate sa mga nararating mo sa buhay? Tama, Ate Liza. Kaya sometimes, maging maingat ka rin sa mga pinagsasabihan mo. Diba? Maging maingat ka rin. Napanood nyo na yung swap? Sino nakapanood na ng swap? Kamusta yung panonood nyo ng swap? Maganda ba? Maganda? Wait, nakalimutan ko may saging pa pala ako dito. Sabi ko, ba't merong matigas sa bulsa ko? Napanood nyo na yung swap? Ayan, di ba? Ang ganda, di ba? Ang daming aral. Yung pinost ko na ako may dumaan ng bugel sa buhay ko. Well, si Bugel ay victim din siya. No, victim din siya. Naging biktima siya, bakit? Kasi parang doon sa pack of wolves, parang nireject siya, ganito ganyan. Inalis siya doon sa grupo nila. So parang ganoon. Yes po, Ate Jen, kumain muna ako bago mag-devotion po. No? So sabihin na natin, biktima si Bugel din, 'di ba? Nakakaawa din naman 'yung nangyari sa kanya. Pero hindi lisensya na meron kang mga past experiences na masasakit para manakit ka ng iba. 'Di ba? Hindi lisensya na nasaktan ka. Well, ang kasabihan, hurt people or hurting people hurt people.
'Di ba? Ganoon. Pero hindi lisensya 'yun eh. Hindi lisensya na okay nasaktan ka, okay, sige inuunawa namin na may pinagdadaanan ka rin. Pero wala kang right para manakit ka ng ibang mga tao. Sige, we validate. Ito yung pinagdadaanan mo. Okay? We validate that. Ang masama pa, ginamit niya na walang kamuwang-muwang at inosente si Ollie at si Ivy para makuha yung gusto niya. Sino dito mga nagamit na? Wow, at sakit. Diba? Parang ginamit lang ako para makuha yung gusto niya. Diba? Daming bugil na dumaan sa buhay ko. Diba? Parang ganon. Ate Jen, panoorin mo yung swap. Ang ganda ng swap. Diba? Parang, like, ginamit mo lang ako. May iba ka palang motibo, may iba ka palang intensyon. O anong ginawa? Nakuha na yung gusto? O, yun na, sinira na yung sinira na. Opo, Ate Jen, number 1 nung nakaraan sa Netflix, swap. Animation po siya. Pero ang ganda ng, as in, ako para sa akin, isa yun sa mga pinakagusto kong movie na panood ko. Kasi may aral talaga siya. May aral talaga siya. Akin, madaming naging bugal sa buhay ko, pero okay lang, mas pinagpala ako ni Lord. Amen. At yun naman, di ba? Ano nangyari? So, right after na mangyari ngayon, well, hindi pa rin talaga madadaig ng kasamaan ng kabutihan. Hindi madadaig kailanman ng kadiliman ng liwanag. Diba? Sa dulo, mga kapatid, maghahari pa rin ang liwanag. Maghahari pa rin ang kabutihan. Okay? So yun, mga kapatid. Panoorin nyo. Kung hindi nyo pa napapanood yung swap, panoorin nyo. Okay? Panoorin nyo. God bless you po, Aprilia. So, point number 2. Second point. Being spiritual does not mean ignoring excellence. Amen po na Carmela. God is still in control. Amen. Being spiritual does not mean ignoring excellence. Sa Lock daw or sa Netflix meron. Yeah, yung swap. Ang ganda talaga niya. May maumiyak ba? Wala namang umiyak. Actually, inspiring siya. Being spiritual does not mean ignoring excellence. Sabi sa Exodus 31 verses 4 to 5, short version na lang, to engage in all kinds of crafts. Binigyan si Bezalel ng wisdom to engage in all kinds of crafts. More movie reco pass. Yung Forge, maganda rin yung The Forge. Para sa mga anak nyo, panoorin nyo yung The Forge. So, God cared about craftsmanship, beauty, and excellence in the tabernacle. Kasi sila kayong gagawa ng tabernacle eh. So, God cared about all of these things. No? Beauty, craftsmanship, and excellence. So, totoo yon na excellence honors God, mga kapatid. Kapag excellent mong ginawa at excelente mong ginawa ang isang bagay, you give honor to the Lord. Amen. You give honor to the Lord. Kaya dapat talaga pag naglilingkod tayo sa Lord, the best. Amen. The best talaga dapat. Huwag nating isipin na, hindi, spiritual ko namang ginawa, okay na yan. Yun nga kung spiritual mo nga siyang ginagawa, dapat mas galingan mo pa kasi para sa Panginoon yun eh. Diba?
So, pinapahalagahan ng Panginoon ang preparation, ang discipline, ang skill, ang faithfulness, habang ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon. At alam nyo ba na, syempre, kapag tayo ay merong gagawin, mahalaga na merong preparation. Mahalaga na merong paghahanda. Sa lahat naman ng bagay di ba? Kung gusto mong maging maganda ang kalabasan, kailangan naghahanda ka. Kailangan you practice, di ba? You train, you prepare. Sabi ng isang quotation na naalala ko, ano ba, parang, teka lang, hanapin ko yon. Yung when you plan, hanapin ko lang. Yon. If you fail to plan, if you fail to plan, you are planning to fail. Yun pala yun. Wow, God bless you po sa vision casting. Or when you fail to prepare, you're preparing. If you fail to plan, you are planning to fail. Yun na yun. Nagets nyo ba? If you fail to plan, you are planning to fail. Kaya parang essential po talaga sa success ang paghahanda. At kasama sa paghahanda natin ang pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. Hello po, Fuchsia. God bless you. Amen. So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? So, whether you are serving God sa loob ng church at tagapunas ng upuan, di ba? You're serving in the ministry, nagluluto ka, kahit na ikaw ay nagtatrabaho o nag-aaral, or you are creating content, di ba? Just like what I'm doing. Or you are leading others. Lahat ng ito, kahit ikaw ay nasa loob ng pamilya, do it with excellence. Amen? Do it with excellence. Not for our own ego, not for pride or not for anything else, but to honor God. Kaya natin gagalingan, kaya natin ibibigay yung best natin because we want to honor the Lord. We want to honor God with our excellent service, with our excellent offering to God. No, napaparangalan ng Diyos. Okay? To honor God. Anointed people should also strive for excellence. If you are being anointed by God, you should strive for excellence. Amen. You should strive for excellence. Galingan mo. Amen. Galingan mo. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Walang sayang dyan. Ginagawa mo yun para sa Panginoon Ginagawa mo yun para sa Panginoon. Yung pagdi-disciple mo, yung pagla-life group mo, yung pagpe-pray mo. Diba? Lahat ng yan para sa Diyos at sa Diyos lamang. And number 3 and the last, mga kapatid. Yan. So dito ay pinakita rin sa Exodus 31 ang pag-observe ng Sabbath. Yan. Yung pag-observe ng Sabbath. So, rest is also part of God's design. Kaya sa lahat ng mga hindi nagpapahinga, magpahinga ka naman. Okay, that's number 3. Rest is also part of God's design. Okay, kasama yan. Okay, so ano tayo? Recap. Sa 7 days of creation. Ano nga to? Okay, ano nga to? Sa first day, ano nilikha ng Lord? Ting. Ano? Light. Okay, let there be light, flashlight.
Design po. Design. Ate, design. Right? Okay, ito. Number 2. Ano yung second day na likha ni Lord? Okay. Separation of sky and water. Separation of sky and water. Ayan. Sky and water. Separation. Tama? Separation of sky and water. Ayan. Kaya may split para separate. Tandaan nyo to, separation of sky and water. Number 3. Ano to number 3? 3, puno. And 3 na number. Yeah, vegetation. So, mga plants, yan. Trees and plants. Vegetation. Number 4. Ayan, 4. 4. Ba't malayo tong isa? Kasi ito yung sun, ito yung moon, at ito yung stars. Sun, moon, and stars. Yeah, sun, moon, and stars. And 5? 5? 5. Pa. Fishes. Kasi nanguhuli ka ng isda, kaya 5. Fishes and birds. Fishes and birds. And number 6. Ano to? 6. Ikaw to? Yeah, human and animals. Human and animals. And number 7, at syempre, isa rin sa mga pinakamahalaga na dapat ginagawa natin mga Kristiyano ang check. Pahinga. Rest. Tandaan nyo itong check na to. Alam nyo itong check na to, mga kapatid? Hindi lang yan check. Imagine mo, nakahilata ka. Ganyan. Nakahiga ka, ganyan. Sarap yung nakahiga ka, tapos nakataas yung paa mo. Di ba? Nakahilata ka ganyan, tapos nakataas yung paa mo. Ikaw yan eh. Ang kailangan mo dyan, magpahinga ka. Di ba? Magpahinga ka, rest. Because rest is also part of God's design. Hindi ka robot. Kahit na mga robot, kailangan ng maintenance eh. Di ba? Ikaw pa kaya? Kailangan mo rin magpahinga. Isa lang ang buhay. Kapatid, alagaan mo. Okay, rest. Sa Exodus chapter 31, verse 13, you must observe my Sabbaths. You must observe my Sabbaths. Amen. So after talking about work, syempre, ang pinag-usapan kanina, work and assignment, di ba? So dito naman, sa point number 3, God suddenly speaks about rest. Why? Because purpose without rest leads to burnout. Purpose without rest leads to burnout. Okay, may mga tao na, okay, may purpose si Lord, gagawin ko to. Pero kung wala namang pahinga, mabe-burnout ka. Mauubos ka, malolobat ka, madedeadbat ka kapag hindi ka nag-charge. So, kailangan talaga ng rest. Kaya mga kapatid, sa loob ng isang linggo, huwag kang papayag na hindi ka nakakapag-church. Bakit? Kasi sa loob ng church, doon tayo nakakapagpahinga. Okay? Pero ganun din sa mga personal quiet time natin sa Panginoon. That is also part of our resting in God's presence. Pero syempre, iba pa rin kapag dumadalo ka sa gawain. Purpose without rest leads to burnout. So God never intended us to live constantly exhausted. Meron ba dito noon? Yung parang, ay, pagod ako. Lagi ka na lang pagod. God never intended us to live constantly exhausted. Hindi intention ng Lord na mabuhay ka na lagi kang pagod. And rest is not laziness. Hello, Kai. God bless you sa iyong wedding day today. Rest is not laziness. Kapag nagpapahinga ka, hindi ka tamad. Kaya ka nagpapahinga, actually nagpapakita yan na nagtitiwala ka sa Lord eh. Na Lord, ko nang bahala sa mga bagay na ito.
Hindi ko po kontrolado ang lahat, pero Lord, hawak mo ang buhay ko. At lahat ng mga bagay na ito, pinagkakatiwala ko na sa iyo. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa trabaho ko, sa mga bagay na ginagawa ko. Amen? Magpahinga. Well, may mga times na wala tayong luxury na magpahinga. Okay? Wala tayong time na magbabakasyon ka. Kasi ang pagpapahinga, hindi naman yun about sa bakasyon, di ba? Ang pagpapahinga, kapag nandun ka sa presence ni Lord. So, pwede ka magpahinga na nasa loob ka ng tahanan, right after na mga gawain mo, pumasok ka sa kwarto. Mag-pray ka. Kasi ang pananalangin ay pagpapahinga rin natin yan sa presence ng Lord. Tama? Pastor, yun pa ang prayer ko, lagi magkaroon ng pahinga. God bless you po, Ate Jen. Amen. That's also my prayer sa inyo pong lahat. Thank God. Always grace every day. Amen. Sa lahat ng mga yung oras nila ay very talagang tight, na parang wala kang ibang oras para magpahinga ka. Gamitin mo yung prayer life mo as your rest. Amen, Ate Jen. And yeah, looking forward po sa sa May 23 ba, ate? Or May 25 ka pa makakapag-day off? Tagal-tagal pa. 23, 24, 25. So, God bless po. God bless. Sa lahat ng mga walang luxury of time na makapag-bakasyon o makapag-day off, nasa ibang bansa kayo, gamitin nyo yung prayer life. No? Yun yung magiging pahinga natin. Okay? Yun yung magiging pahinga natin sa presence ng Lord. Opo, finally, ate, konting araw na lang po. God bless you po. God bless po, ate. Okay? So some people are productive but spiritually empty. Learn to pause. Everybody put in the live comment, learn to pause. Learn to pause. Ulitin ko, learn to pause. Sana naman matutunan mong muna. Hindi umiikot ang buhay sa pagtatrabaho lang. Diba? Learn to pause. Me past Monday to Monday working, but finally I'm off Tuesday and Wednesday. Wow, praise God. Learn to pause. Ang pahinga ay gawin po natin sa presensya ng Lord. Amen. Ang pagpapahinga gawin natin sa presence ng Lord. Amen. Tama. Si Lord ang ating pahinga. Amen. Si Lord ang ating pahinga. Siya talaga. Praise God. Totoo yan. Sa Diyos lang talaga tayo magpapahingi. May bukas pa. Pause can see clear what God wants us to do. Tsaka yung magpapahinga, totoo yun, mas magiging clear yung isipan po natin. Mas makakapag-isip po tayo kapag nagpapahinga tayo. Ginawa ang langit at lupa ng 6 na araw at magpahinga ng Diyos. Tama. Yeah, konti na lang, Ate Jen. Yeah, God bless you po. Yan. Basta magpahinga po kayo palagi, ha? Alam niyo yung nangyari kay Mary at kay Martha? Isa yan sa mga tinuro ko sa Vacation Bible School sa mga bata. Yung story ni Lazaro, ni Mary at ni Martha. Yung mga kapatid, diba? Kasi ito yung mga kaibigan ni Jesus Si Martha, si Mary at si Lazarus. So ano nangyari? Nung time na bumisita sila, wala namang masama sa ginawa ni Martha di ba? Naglilingkod siya, walang masama. Pero ang pagkakamali lang niya siguro is hindi niya na-prioritize. Kasi yung pagtatrabaho niya, yung pagsasilbi niya, magagawa niya pa yun sa ibang mga araw. Pero yung pagpunta ni Jesus doon, di ba? Parang it's special. It's special. Na yung ginawa ni Mary, ang ginawa niya, nagpahinga siya doon.
sa paanan ng Panginoon. Diba? So, binasag niya yung perfume, pinahid niya yung perfume na yun sa paan ni Jesus, gamit ang kanyang buhok. And this is something na maaalala ng lahat ng mga tao. Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yun, di ba? So, nagpahinga si Mary doon sa paanan ng Panginoon. So, tayong lahat, may we be like Mary, no? Na, Lord, I just wanna sit at your feet. I just wanna sit at your feet, Lord. Gusto ko pong magpahinga dito sa presence mo. I wanna be with you, God. I wanna be with you, Lord. Yeah, praise God po, Ate Hallelujah. Yung mga friends ni Jesus. So, conclusion muna tayo. Okay, conclusion. Number 1, God gives gifts for a purpose. Ate Annalou, send ko na lang po sa inyo to. Some people are... Ano sabi ko kanina? Some people are productive, but spiritually empty. Diba? Parang satisfied ka naman sa mga nagawa mo, pero spiritually empty ka. No? May kulang pa rin. So number 1 conclusion, God gives gifts for a purpose. Number 2, excellence honors God. God gives gifts for a purpose. Excellence honors God. And rest is part of obedience. Rest is part of obedience. And for our final words, mga kapatid, ngayong araw po na ito, God can use more than your voice. God can use more than your voice. He can use your creativity, your skill, your leadership, and your passion. So, stop thinking your talent is too ordinary for God. When surrendered to Him, even ordinary skills become kingdom tools. Let your life become something that glorifies God. Isasend ko na lang po ito sa inyo, Ate Annalou. Okay? Send ko po. Let your life become something that glorifies God. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. So, more than our voice, maraming pwedeng gamitin ng Lord sa atin. Okay, more than our voice. Hindi lang boses mo yung kayang gamitin ng Lord. Lahat ng meron ka, pwedeng gamitin for His purpose. So, ang ganda nung title, di ba? Gifted with purpose, called to build for God. Basta let us just make sure po mga kapatid na lahat ng mga bagay na ginagawa natin, sabi ko nga, kingdom builders tayo, dapat nagagamit natin para sa kaluwalhatian, para po sa pagtatayo natin ng kingdom ng Lord. So we are kingdom builders. We are here to extend, to expand the kingdom of God for the massive evangelization of mga tao sa mundong ito. So, let's do our best. Let's give our best shot to the Lord. Tomorrow is not promised. Next week is not promised. Next month is not promised. Next year is not promised. Hindi natin alam hanggang kailan pa tayo sa mundong to. So, gamitin mo na ngayon ang buong buhay mo para sa Diyos. At yes, kapag napagod tayo, alalahanin natin ng Matthew 11:28, di ba? Come to me. Come to me all you are weary, and I will give you rest. Amen. Amen, amen, and amen. Yeah, God is good. So yun mga kapatid, are you blessed mga kapatid? No? Every time naman nagde-devotion tayo.
Marami mga tinuturo talaga sa atin ng ating pong Panginoon. Every day, every single day na nagde-devotion tayo, marami siyang tinuturong mga bagong bagay sa atin. At the more na natututo, the more na nagugutom, the more na gustong mapalapit sa atin pong Panginoon. Again, our mindset, hindi tayo marami ng alam. Hindi tayo, okay na tayo sa ganito. No. There's something more. Amen. Something more. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok. So, kung bago po kayo dito mga kapatid, pwede po kayong mag-join sa atin pong community. Just go to FB, na mag-message kayo dun sa page mga kapatid, and yeah, join our community po. Ano pa bang mga announcements natin? Wala naman tayo announcements, no? Yeah, amen po, amen. So, magpagamit ng buhay. Everyday, maraming tutunan. Amen po, Ate Fel. God bless all of us. Okay? So, pray muna po tayo. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Di ba tayo nagpo-popular? Di ba tayo nagpo-popular live? Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang gagawin ko ngayong araw na to ay mamamasyal-masyal lang sa labas. Pray muna tayo. Hallelujah. Hindi po, parang same lang naman sa Pilipinas, pero mas mainit pa rin dyan sa Pilipinas. Sakto lang dito sa Singapore. Wala na. Medyo masarap din yung panahon sa labas. Hindi naman yun kainit. Hindi ko lang sure kasi naka-aircon ako dito sa loob. Hindi siya parang Baguio. Parang Pinas din, ganun. Magche-check ako mamaya na mga pwedeng puntahan. Sige, pray muna tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, thank you, Lord, for your word this morning. Maraming salamat po sa mga katotohanan na nabasa namin, natutunan namin dito po sa Exodus chapter 31. And thank you, Lord, for reminding all of us, lahat ng mga tao po ngayon na nandito, lahat ng mga nanood, Panginoon. Thank you for reminding us that every gift, lahat ng mga talent, and even abilities, Lord, hallelujah, that we have can be used for your glory and for your purpose. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag magduda sa mga regalo na binigay mo po sa amin. Mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin. Turuan mo po kami na gamitin ang mga abilities na ito faithfully and excellently, Lord. Kahit po sa ministry, sa trabaho, sa pag-aaral, Panginoon, yung creativity, yung leadership, Panginoon, magamit namin in our daily life, Panginoon. And let everything that we do honor you, God. Magbigay po ng karangalan sa inyo, dakilang Diyos. Panginoon, tinataas ko sa iyo lahat ng mga taong nanonood. Panginoon, punuin mo po sila ng wisdom. Punuin mo po kami ng understanding. Punuin mo po kami ng skill, Panginoon. Just as you filled Bezalel, Panginoon. Hallelujah. Help us not only to be passionate, Lord, but also disciplined, Lord, and faithfulness. Teach us to rest in you, God. Kung may mga panahon sa buhay namin na overwhelmed po kami, exhausted kami, Panginoon, paalalahanan mo lang po kami na ang lakas na meron po kami ay nagmumula sa inyo. Kaya Lord, punuin mo po kami. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan. And finally, help us build our lives on your truth. We are kingdom builders, Panginoon. Sa mundong ito na napakagulo, pabago-bago, Panginoon, that your word becomes our firm foundation. Gamitin mo po ang aming buhay, use our lives for your greater glory alone, O God. Lahat ng mga gifts na ito ay para lamang sa iyo. Lahat ng ability, lahat ng talento ay para lamang sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat. I declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our families. Jesus is Lord in the name of Jesus sa bansang Pilipinas and even Lord sa 7 continents of the world, sa buong mundo, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay. Maraming mga tao ang manumbalik sa iyo, Panginoon. Maraming mga tao ang magmahal, magtiwala muli sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, God, for your word today. We are so blessed. We are so encouraged. And Lord, nawa ay may apply namin ng lahat ng ito sa aming mga buhay. Tanggapin mo po lahat ng meron po kami. Panginoon, magamit mo po kami for your greater glory, Lord. In Jesus' name. Lahat ng meron po kami. Let every fiber of our being, Lord, give glory to your name alone. In Jesus' name. Salamat, pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat naman ng aming gagawin sa buong araw na ito. Lord, kung naniniwala kami, pinagtagumpay mo na po kami. In Jesus' name. We thank you, we glorify you, we give you all the glory, honor, and praise that you deserve. God bless all of this heart-to-heart members and our family, our negosyo, our hanap buhay, our pag-aaral. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God.